Magandang araw mga kaibigan. Ito, medyo nakakatakot na pahayag ni VP Sara. Sakaling may masamang mangyari sa kanya kung magurgur siya, matumba, may habilin na siya, may kinausap na siyang tao. Anong gagawin ng tao na ito? Grabe. So pakinggan na lang natin ang kanyang statement sa kanyang press conference at kasama na rin ang reaksyon ni Pinoy Views and Opinion. Inday Sara Duterte, mga kababayan, sa banta sa kanyang buhay dahil mayroon na din siyang kinausap na tao na kapag mangyaring magugurgur daw siya ay inutusan na daw niya ang taong ito na gurgurin din. Ito si Tamba, si BBM at si Liza Araneta. Mio, grabe mga kababayan, panoorin po natin ha. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako ma'am. Habilin. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Huwag tumigil. Hanggang hindi mo mapatay sila. Sino? Patay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Grabe. Yan na, sukdulan na ang galit ni VP Sara at nakakatakot yung mga ganyang pronouncement. Tingin ko, ano na siya, she doesn't care anymore sa kanyang political career, kung anong mangyari sa 2028. Basta, laban na lang ng laban ng harapan. So, sana naman hindi aabot ng yung puntong ganito, yung sinasabi niya. He said yes. So, Ay, grabe. alam mo ma'am, Oh, pero seryoso pa ang banta sa buhay ni Bibi Sara, mga kababayan ha? yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabayan na nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Meron na kasing nagtatawag ng people power, mga Ang laban ma'am kababayan. nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng maraming milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. Sabihin niya, corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court Justices na hindi nahihiya? Si Tambalos-los ang may bribery case, mga kababayan, andun sa Wala Amerika. akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Ikasalanan ko ba yan? Galing sa Phil ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. So ibig sabihin, kasalanan ko kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagdakaw ng pera? Ina ninyo? Alam mo ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. But it doesn't mean hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. I am doing it for the sake of the country. Kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lahat yung hindi sila nakikinig. Hindi ko alam bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam niyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko, mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. Tanong At ang presyohan, mga kababayan, is millions and millions of pesos. nyo sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Alin mo na yung mahal na Sa mga relo? dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. yan, Ang kotse, mga sinapante. congressman, walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala nang batas. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi nyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Dahil hindi ako nagbago. Si
simula nung ako ay bata hanggang ngayon, hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na sport brand ako. Lagi nilang sinasabi Correct. disrespectful kami, di ba? Eh sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. Di ba? Nagagawa ko yun kasi Vice President ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan, magagawa ba nila yon? Hindi. Tumatahimik na lang, kumitiklop na lang. Look at Secretary Harry Roque. Oh, hindi nga ordinaryong tao si Roque niyo. Nasa abroad daw pala mga kababayan. Ayaw umalis doon sa bansa kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him, umalis na lang. But no, hindi. Bastos sila, bastos din kami. Wala nga kayong Bastusan na lang. trabaho pag Friday. Sobrang kahayahay ninyo ng mga tao. Ang sarap ng inyong buhay, mga buhaya. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan, but alam mo yon, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan. Pero itong mga congressman at mga senador, mga kababayan, ang daming bakasyon. Oh, tapos wala pang Friday, Saturday, and Sunday. Nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees. And then we have a House of Representatives. Yung ilan nga mga kababayan, Monday to Saturday, isang day off lang sa isang week. Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga wala trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Wala nakalagay doon. So how is Saan that kayo a nag-session? legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Oh, Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang violate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, Na Vice sinabihan ako President. kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. Dinarayan And I si said to- Sarah. Sabi ko, sinabi, Secretary Chua, to that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganon, sasabihin nyo, I violated security Vice President. regulations? At siya rin ang kinuha na abogado ha, ng kanyang chief of staff, mga kababayan. Ano yun? Wala naman ako 2 baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yun si taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya Liar. na I refused now to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa Nabaliktad. akin, papatayin ang kuryente. Which pinatayan sila ng ilaw, mga kababayan, ng aircon at basta kuryente. Oh. I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Grabe no, nagtitipid daw ang mga buhaya, mga kababayan, pinatayan pati ilaw. Ang kano lang ba pinatayan sa ilaw? Dahil nagtitipid daw ang mga buhaya. Sila nagtitipid. May akala sa kanilang pera. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was Government allowed property, by the yeah. lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now, na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung Doktor. diba? So, As if naman, no, convicted na, hindi naman. Yung contempt nga nila, mga kababayan, wala sa guide. So, yun ang masakit, no? Klaro na yung nararamdaman ni Atty. Lopez. Ang tagal bago pinapasok yung doktor. Hanggang hinintay na nag-collapse na lang. Dahil sa matinding, I don't know,
stress, trauma, sakit, pain. So nung na-collapse, saka na lang nila pinapasok. At ayun, nadala sa hospital. Tapos bago madala sa hospital, gusto pang dalhin sa Women's Correctional. Anyway, sana naman hindi darating yung punto, yung sinasabi ni BP Sara na naghabilin na siya, na in case na magurgur siya, meron ding gugurgurin. Although seryoso si BP Sara pag sabi no, na sana hindi darating sa puntong ganon.